katawan ay propeta. Sinugo pang manguna sa manunubos ng sala. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakarias sana ang ipangangalan sa kanya gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. At maligayang kapistahan sa inyong lahat at ang ating patron dito sa Quiapo ang San Juan Bautista. Alam niyo po mga kapatid, sa panahon na tayo ay nasasaktan, sa panahon na nakakaranas tayo ng kahirapan o nahihirapan tayo, o di kaya sa panahon na nawalan tayo ng pag-asa at nawalan tayo ng buhay. Ibig sabihin kapag nawalan ng buhay, ay para bang wala na tayong ganang kumilos, wala na tayong ganang magtrabaho sapagkat sa sari-saring problema na ating kinaharap, no? At tila ba ayaw na nating bumangon sapagkat nawala na tayo ng pag-asa. Pero may mga taong padala at instrumento ng Diyos upang magbigay sa atin ng saya, upang magbigay sa atin ng galak, at upang makita natin ang liwanag ng buhay. No? Sa kabila ng kawalan ng pag-asa na ating nararamdaman, sa kabila ng matinding kalungkutan at kahirapan na ating naranasan, ang Diyos ay handang magpadala ng mga tao na maging instrumento upang masulyapan natin ang buhay. At kapag nasulyapan na natin ito ng buhay, masasabi natin ang buhay ay puno pala ng pag-asa. Naging daan ang mga taong ito
upang maramdaman natin ang kalinga, pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. Amen? No? Kaya huwag natin kalimutan ang mga taong ito kung sino man to. Nasa yung panahon na ikaw, that you are in pain, that you are in sadness, that you are hopeless, huwag natin kalimutan yung mga taong yon na padala ng Diyos para sa atin upang ating makita ulit ang kahalagahan at liwanag ng buhay. Kaya sa pag-uwi ninyo mamaya sa tahanan ninyo, kung kilala nyo pa ang mga taong yan, pasalamatan ninyo sila sapagkat sila mismo ang padala at instrumento ng Diyos. Yung mga araw na ikaw ay nalulungkot, yung mga araw na ikaw ay matindi ang problema ng iyong pinagdaanan. Ang mga taong yan, ang mga instrumentong mga taong yan, ay yan ang instrumento upang ating muling makilala ang Diyos sa buhay natin. Upang ating matanto at maisip na sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng problema, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi tayo ibinaduna ng Diyos. Nagpadala siya ng mga tao. At ang mga taong yan, itinuro tayo doon sa ating Panginoong Hesukristo, ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ang mga taong yan, sila ang nagdala sa atin sa simbahan at sa luklukan ng ating Panginoon upang muli makilala natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sila yung mga San Juan. Sila yung mga Juan sa buhay natin. Di nga ba si San Juan, ang kanyang buhay ay siya ang pinadala ng Diyos upang ang mga tao sa bayang Israel na hindi nakakilala sa ating Panginoon, ay si Juan ang naging instrumento upang ituro ang tunay na kordero ng Diyos na siyang makakapagpaligtas sa atin. Si Juan ang nagturo sa kaligtasan, ang tunay na magdadala ng kaligtasan sa atin. Si Juan ay dinala niya ang mga tao bayang Israel doon sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ako nabanggit sa inyo na dapat lamang pasalamatan natin ang mga Juan sa buhay natin, yung mga taong nagdala sa atin doon dito sa simbahan at sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat, uulitin ko, sila ang mga instrumento ng Diyos na pinadala ng Diyos para sa atin. Isipin natin kung wala ang mga taong iyan, ang mga pinadala ng Diyos para sa atin, siguro hindi pa natin ngayon makilala ang ating Panginoong Hesukristo. Siguro nasa kalungkutan pa tayo ngayon. Siguro nasa problema pa tayo. May mga problema pa tayo ngayon. Siguro wala pa tayo ngayon sa simbahan. Pero dahil sa mga taong iyan na instrumento na pinadala ng Diyos, natuto tayong makilala muli ang ating Panginoong Hesukristo, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya sa ating pagninilay, maging Juan din sana tayo sa ating kapwa. Na ibig sabihin, dalhin natin ang ating kapwa, ang ating kapitbahay, mga kaibigan, doon sa simbahan at sa ating Panginoong Hesukristo. Maging instrumento din sana tayo doon sa ating kapwa na makita nila sa atin ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng ating paggawa, ang gawain ng kapayapaan, ang gawain ng pagkabanal, at gawain ng pagpapatawad. Makita sana nila sa ating sarili upang makita nila sa atin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa kapistahan, sa pagsilang ni San Juan Bautista,
tayo din ay nanyayahan na maging Juan doon sa ating kapwa. Dalhin natin ang ating kapwa doon sa Diyos, doon dito sa simbahan.